Yan, mapagpalang araw po sa bawat isa at patuloy po tayong mag-aaral sa Panginoon at salamat po sa mga pagkakataon na pinapagkaloob niya upang tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay magiging malaya ang pag-aaral po ng ating pong Biblia dahil may mga pagkakataon po na darating na talagang ito po ay ipagbabawal, uusigin po tayo mga mananampalataya at yung mga nararanasan po ng mga persecuted churches ay malapit na rin pong maranasan ng pangkalahatan ng mga mananampalataya. Kaya ito po yung panahon na bago po dumating yun, mag-ipon po tayo at mag-imbak po tayo ng salita ng Diyos sa ating pong mga puso. Hanggat maaari, mag-memorize po tayo. Hilingin po natin sa Lord ang karunungan. Actually po, si Brother Yun, yung pong The Heavenly Man, siya po ay nagsasaulo ng scriptures. At kung di po ako nagkakamali, sa isang araw, isang buong chapter po ang sinasaulo niya dahil po sila ay nasa underground churches at kailangan po na madami kang alam na salita ng Diyos dahil ipinagbabawal po doon ang Biblia. Kaya po sinasaulo ni Brother Yun one chapter a day at dumating po ang maiksing panahon lang nasa ulo po niya ang buong Gospels at yun po yung kanyang ipinapangaral mula po sa kanyang memory. So, hilingin po natin sa Panginoon na masaulo po natin yung mga susing talata sa Biblia, yung pong gospel, evangelism, evangelistic messages na scriptures, yung mga may kinalaman po sa repentance, sa pagsisisi, sa pagpapala ng Panginoon, langit, impyerno, yan, sauluhin po natin yan, pagpapagaling. Kapag po nasaulo po natin yung mga susing talata, hindi na po tayo mauubusan na pagbabahagi po sa mga tao. So ngayon pong araw na ito, ay pag-uusapan po natin ang ating pong spiritual na pumumuhay, yung po ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos kasi po may mga pagkakataon kapag po tayo ay abala at madami pong ginagawa sa ministry, araw-araw may schedule tayo, akala po natin malapit na tayo sa Panginoon, akala po natin ay matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po automatic na porque tayo po ay madaming ginagawa sa Panginoon, ay tayo po ay nakalulugod na po sa Panginoon. Inuulit ko po, hindi po porket madami po tayong ginagawa para sa Panginoon ay napapaluguran na po ang Panginoon. Maaari po na maganda yung ating panalangin, maaring sa mata natin maganda yung ating ministry, subalit hindi po pala approved sa Panginoon. At ito po ang katotohanan, ito po ang realidad. Madami po ang naglilingkod sa Diyos ang hindi po sumusunod sa kalooban ng Panginoon at madami po ang gumagawa, subalit ang puso po ay malayo na pala sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikala sakalati. Ula sikala shakala sikila kala sakala shikala tekala. Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we worship you, we adore you, we exalt your holy name, O Jesus. We glorify you. We adore you, Jesus. We glorify and we adore you, Holy Spirit. We acknowledge your presence. We acknowledge, Panginoon, ang pagiging buhay mo at makapangyarihan, puspos na pag-ibig, banal na Espiritu. Panginoon, we humble down ourselves before you. Cleanse us from all wickedness, from all unrighteousness, at patuloy, O Diyos, na sa amin po mga buhay. Continue to work in us. Continue to magnify your presence into our lives and continue, Panginoon, na kumilos ka sa aming pong mga buhay and continue, Panginoon, Father, cleanse us with the blood of the Lord Jesus. Let the holiness of the Lord cleanse us right now in the name of the Lord Jesus. Sanctify our hearts, sanctify our minds, our souls, our bodies, sanctify our eyes, our spiritual ears, our bodies, our hands, our feet, in Jesus' name. The Lord is releasing His forgiveness and the Lord is sanctifying and cleansing us right now with the blood of the Lord Jesus. Father, I release your glory. Let your glory fill our hearts right now and fill our minds. Expand our spiritual vessels. Cleanse our spiritual vessels. And even our spiritual ears be open. Spiritual ears be open and listen to what the Holy Spirit is saying. In the name of the Lord Jesus, I declare the glory of God. I declare the manifold presence of God into our lives, to all our viewers, and to all our listeners. In Jesus' name, we give you praise. In Jesus' name, we give you thanks. Amen. Amen. So, good morning po at salamat po sa lahat po ng mga na naabot po ng live stream na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at madami pong gagawin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang kailangan lamang po natin na ilagay ating puso, ilagay po yung ating kaisipan sa lahat po
ng nais na sabihin ng Panginoon sa aking buhay. So, ngayon po, sinasabi po ng Holy Spirit sa akin na bago ko daw po talakayin ang mensahe na ito na inihanda po natin kanina sa tulong po ng Banal na Espiritu, ipagdiinan ko daw po muna yung repentance. Mga kapatid, alam po natin na sinasabi ng salita ng Diyos sa awit 59. Sabi po dito sa awit 59, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka, siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo siya marinig. Mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit ang ating pong mga pananalangin ay nawawalan po ng bisa at nawawalan po ng kapangyarihan sa harapan po ng Diyos. Madami po tayong iniibig na pagkakasala. Marami po tayong iniibig na mga karumahan sa ating pong buhay na kung saan ayaw po nating bitawan. Mga kapatid, mawawala kabuluhan po ang lahat po ng ating pananalangin, pagsamba sa Panginoon, pag-aaral niya kanyang salita, kung mananatili po na iniibig natin sa ating po mga puso ang kasalanan at ang lahat po ng anyo nito sa ating mga buhay. Nais po ng Panginoon na lubusan po nating ihiwalay ang ating pong sarili sa lahat po ng uri ng pagkakasala. Iyan man ikalit-liitan na kaisipan na nagre-rebelde sa pagkapanginoon ng Panginoong Hesus na ating pong iniingatan sa ating isip. Iyan man ikalit-liitan na pag-iimbot sa ating puso, selos o inggit, tampo o sama ng loob. Iyan man ay mga bagay na ginagawa natin na sa tingin ng iba ay mabuti, subalit alam natin sa ating puso na hindi kinalulugod ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung pagkakataon, kailangan po nating humiwalay sa mga bagay na yan. Ikaw na nakakapakinig nito, if you are still feeling joy sa panunood ng mga nagsasayaw sa TikTok, if you are still feeling joy sa iyong paglalaro sa mga video games, sa iyong cellphone, if you are still feeling joy sa pagtingin sa mga magagandang babae, if you are still feeling joy sa na pinag-uusapan ng kahinaan ng iba, ng ibang tao, you need to repent. You need to repent. And if you are idolizing, kung ikaw ay nag-idolize ng kahit na sino man, artista, modelo, o kahit na man of God, woman of God, if you are idolizing them, you also need to repent. If you are spending time more sa mga bagay-bagay na nawawalan ka ng oras sa Panginoon, you need to repent. Maliban po na ito po ay pagsisihan natin at lubusan talikuran sa ating pong buhay, hindi po tayo lalaya at hindi po magkakaroon ng kabuluhan. Wala pong mawawalan po ng kabuluhan ang lahat po ng ating pagsusumikap na lumapit sa Panginoon. Huwag po natin dayan ang ating sarili, hindi po natin madadaya ang Panginoon. Kung ano po ang ating itananim, ay siya po nating aanihin. We can never cheat God, we can never mock God. Wala pong kasalanan ng hindi na ibubunyag, wala pong kahinaan at pagkakamali ang hindi po nagdudulot ng konsekwensya sa ating sarili. Kailangan po natin ng lubusang pagtalikod sa ating mga kasalanan. Alalahanin po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sa langit ay hindi po makakapasok ang mga duwag, ang mga nakikiapid, ang mga may asal hayop, ang mga po ang may magaspang na pag-uugali, ang maibigin sa salapi, ang mapag-imbot, ang mga mag-iinom, ang mga sumisiping sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, ang mga suwail sa magulang, alam po natin lahat yan. Subalit ito po yung pagkakataon, kailangan po natin lubusang iwan ang mga bagay na yan kung nais mong maranasan ang Panginoon. Sa ating po binasa na talata, tinukoy po ng Panginoon Diyos na hindi po maranasan. Sa Isaiah 59, hindi po nila maranasan ang pakikinig ng Diyos sa kanilang mga panalangin, hindi po nila maranasan ang mukha ng Panginoon, hindi po nila makita ang kagandahan ng Panginoon sa kanilang mga buhay, dahil po sa pananatili ng kasalanan sa kanila po mga buhay at ito po dapat ang siya po natin na winawakasan. Kaya nais ko po na manalangin para po sa inyo ngayon bago po natin ipagpatuloy yung mensahe. We need to repent for the kingdom of God is at hand. Malapit na po ang paghahari, ang pagdating po ng Panginoon. Maliban po na tayo po ay lubos na pagsisi at lubusan po tayo magdesisyon at isuko sa Panginoon ating po mga kahinaan, ating po mga kasalanan,
hindi po tayo lalaya at mananatili po na hindi po natin mararanasan ang dakilang presensya at ang kabanalan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kung tayo po ay nakayakap sa kasalanan, hindi po natin mararanasan ang presensya at kadakilaan ng Panginoon sa ating pong mga buhay at sa buhay po ng ating pong mga minamahal. Yan, tayo po ay pumikit. Hallelujah. Itaas po natin ang ating pong mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, ikaw po ang aming helper. Ikaw po ang aming Panginoon. At ikaw po ang aming dakilang hari. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Shikala sakalasi. Holy Spirit, I ask you, hinihiling po namin, ipagkaloob sa amin ng tunay na puso ng pagsisisi. Ang tunay na puso, nagpapakumbaba. At ang tunay na puso, ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ama, ibuhos ngayon sa aming po mga puso, sa aming mga buhay, tulungan ang inyo po mga anak. Tulungan na magkaroon ng tunay na puso ng pagsisisi, ng tunay na puso ng pagtalikod sa kasalanan. Tulungan kami, O Diyos, na magkaroon ng pagkamuhi sa mga kasalanan na ito. Holy Spirit, I ask you. Holy Spirit, remind us right now kung ano po yung mga bagay na dapat po naming isuko. Sa lahat po, sa bawat isa, huwag po natin tigasan ang ating mga puso. The Holy Spirit is now reminding us ang lahat ng ating mga kahinaan at pagkakasala na dapat po nating isuko. The Holy Spirit is reminding us right now ang mga pagkakasala na dapat nating isuko. Hallelujah. Hallelujah. Hawakan po natin ang ating puso, ang tapat po ng ating dibdib. Hallelujah. Shikala sakala tikala ila kala sakala si ula shikala sakala shikala i. Father, ang lahat po ng mga kaluluwang ito, O Diyos, na ipinapakita mo, Lord, tulungan po ninyo sila, Panginoon, na magsuko ng kanila pong mga buhay. Shikala sakala tikala sa. Assist us, Holy Spirit. Let the glory of your manifold presence flow right now in the name of the Lord Jesus. Let the glory of the Lord touch everyone that is watching right now and even doon sa mga replay, makakapanood sa replay, touch them right now. Touch them right now, Holy Spirit. Shikalasa. Grant unto them the spirit of humility, the spirit of repentance, the spirit of true surrender, tunay na pagsuko. Hallelujah. Hallelujah. Yes, the Lord is softening your hearts right now. Pinalalambot ngayon ng Diyos ang inyong mga puso, ang inyong mga isip. Tikala sakalash. Spiritual blindness, get out in the name of the Lord Jesus. Stubborn hearts, get out in Jesus' name. Hallelujah. Sige po, sabayan po ninyo pananalangin ko. Sa banal na pangalan ni Jesus, isinusuko ko aking buhay. Patawad, O Diyos, sa loob ng mahabang panahon, ng ilang buwan, ilang taon, na pag-ibig ko sa mga pagkasala na ito. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito na inibig ko sa aking buhay. Linisin po ninyo ako, O Diyos, ng kabanalan ng Panginoong Jesus, ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Sige po, ulitin po ninyo sasabihin ko, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, ang lahat ng aking kahinaan ay sinusuko ko sa iyong harapan. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, spirit of witchcraft in me, I command you, get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Spirit of malice, get out in Jesus' name. Leave in the name of the Lord Jesus. Spirit of slander, backstabbing, sama ng loob sa kapwa, tampo, hinanakit, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I command you, get out right now in Jesus' name. In Jesus' name. Spirit ng mahalay, ng kahalayan, mahalay na pag-uusap at mahalay na pagtingin, spirit of sexual immorality, spirit of lust of the flesh, spirit of lust, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I command you, get out in
Jesus' name. Get out in Jesus' name. Live in the name of the Lord Jesus. Hindi ka dapat manatili dyan. Get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Hallelujah. Shikala sakalati. Iyalakala sakala shikala sakala shi. Ikaw, kung mayroon kang spirit ng pagnanakaw, na nasisiyahan ka sa pagkuha ng mga bagay na hindi sa iyo, spirit of kleptomaniac, spirit of stealing, I command you, get out in Jesus' name. Itaas mo ang iyong mga kamay sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sinusunog ngayon ng Panginoon ng kamay na yan at pinupurify. In Jesus' name, the Lord is purifying those hands right now. The Lord is sealing it with the blood of the Lord Jesus, and the blood of the Lord Jesus is cleansing your hands right now, at hindi mo na gagawin ang mga bagay na yun. Hallelujah. Spirit of masturbation, spirit of pornography, I command you, get out in Jesus' name. Spirit of addiction, sa lahat, mobile games, Mobile Legends, video games, get out in Jesus' name. Hallelujah. Secular music, worldly songs, worldly dance, in the name of the Lord Jesus, I command you, get out in Jesus' name. Father, hallelujah. Let the blood of the Lord Jesus flow right now. Shikala sakalasi. Let the fire of the Holy Spirit consume right now. Tikala sakalasi. Hawakan mong iyong ulo at ang lahat na pagkabalisa ay aalisin ngayon ng Panginoon. Spirit of anxiety, spirit of pag-aalaala. In Jesus' name, I command you, get out in Jesus' name. Live in the name of the Lord Jesus. Sikala sa ula sikala sakala shikala tikalaki. Let the blood of the Lord Jesus flow. Let the fire of the Holy Ghost flow and manifest right now. Let the fire of the Holy Ghost fire flow in Jesus' name. Consume. Consume. The Lord is now purifying your minds, purifying your eyes, and purifying your ears, purifying your hearts, purifying even your body. At binibigyan ka ngayon ng Panginoon ng bagong puso, ng bagong isip, na ang adhikain ay sumunod sa iyo. Na ang adhikain ay sumunod sa kabanalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, thank you. Thank you for this salvation and thank you for this deliverance. Thank you for the freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. In Jesus' name, I seal this prayer in the name of the Lord Jesus with the Holy Spirit's power. In Jesus' name, amen, amen, amen. Ayan po. So, ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay being busy does not mean being holy and loving. Ibig sabihin na pagiging abala ay hindi nangangahulugan na pagiging banal at pagiging puspos ng pag-ibig. Ayan. So, makibakas po kayo sa Pahayag 2. Pahayag chapter 2. Ito po yung huling aklat sa Biblia. Pahayag chapter 2. Verses 1 to 7. Nasabi po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinusubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at natagpuan mong sila ay huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kanalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, purihin po ang salita ng Panginoon. Ito po ay sulat ni Apostol Juan sa mga iglesia. So, ang 7 churches po na sinulatan po ni Juan ay talaga pong totoo at literal na nag-exist sa Asia Minor. Sa Asia Minor po ay naroon po yung 7 iglesia.
Paki-check na lang po sa inyo pong mga Bible maps ano, na doon po yung literal na pitong iglesia at ang Panginoon po ay nagsugo ng sulat sa bawat isa, personal na mensahe po sa bawat isa, na kung saan dito po ay masasalamin sa ating po panahon ngayon. Ano man pong iglesia na meron po tayo, meron po tayong kahalintulad na isa, dalawa o tatlong iglesia mula po sa talaan. At ang sabi din po ng mga scholars, ito din po ay sumasalamin sa bawat kasaysayan ng kasaysayan po ng iglesia sa panahon, sa buong panahon po na nag-exist po ang churches. Ayon po dito, nais ko lang pong pasadahan. Sabi po, ang Efeso, iglesia sa Efeso na una pong binanggit, ito po ay nag-exist daw nung pong apostolic age. Nung pong patapos na po ang apostolic age, nung matatanda na po ang mga apostol, sa kanila po ang katangian po ng Efeso ang makikita. Tapos sa Smyrna, ito po naman ay early centuries of persecution. Yung po mga unang taon po ng pag-usig sa mga mananampalataya. Yan, panahon po ni Nero, panahon po ng mga sumunod pa. Tapos ang Pergamos po, ito po ay nag-exist daw po ang iglesia ng Pergamos, the age of Constantine. Yan, at saka po yung pansamantala na pagyaman. Ang iglesia naman po ng Thyatira, ito po ay sa panahon po ng papal apostasy, yung pong lantaran na pagtalikod po ng Roman Catholic Church mula po sa katotohanan. Ang Sardis naman po, ito po yung Middle Ages, iglesia po ng Sardis. Ang Philadelphia, ito po yung period of Reformation. Ito po yung panahon ni Martin Luther na kung saan nabuo po yung mga protestante, na kung saan tumalikod po sila sa turo po at aral ng Roman Catholic Church. At ang Laodicea, ito po yung last days. Ito po yung maligamgam na iglesia, Laodicea, na nakaano po sa financial, na kung saan ay wala pong pagtingin po sa mga bagay na spiritual. Ito daw po ang klase ng iglesia na madami sa end times at sa last days. So, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa espiritualidad na isang mananampalataya na kung saan ang dami niyang ginagawa. At ito po ang pinuri po ng Panginoong Hesus sa pahayag 2. Ayun, ina-acknowledge ng Panginoon Diyos ang faithfulness sa ministry ng mga mananampalataya sa Efeso. Sila po yung iglesia na organized, may talaan po sila, may mga checklist ng kanila po mga dapat na gawin at dapat po na hindi gawin. Sila po yung organisadong iglesia dahil nagawa po nila, nagampanan lahat ang kanila po mga tungkulin. Sila po yung mga mananampalataya na pagdating po sa ministry ay hindi po ningas kugon. Kasi po madami po sa mga mananampalataya ay ningas kugon. Active sa ministry sa simula, pero pagkatapos po ay mapapabayaanan po yung ministry. Ina-acknowledge po ng Panginoon na faithfulness nila sa ministry sa talata 2 hanggang 3, ang sabi po doon, alam ko mga ginagawa mo, yung mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo mga nagsasabing sila apostol at napatunayan mong sila ay huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis na maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Sila po yung nagpe-persevere sa ministry kahit po mawala yung mga tao na kanila po pinupuntahan, hindi po nila itinigil ang ministry. Kahit po madami problema at hirap sa ministry, sila po yung hindi tumigil. Kailangan po natin ng ganitong perseverance sa ministry. Kailangan po natin ito sa panahon ngayon dahil alam po natin na nakikipag-arawan po tayo ng kaluluwa. Subalit, ang Diyos po ay after sa laman ng ating pong mga puso. Hindi po lahat ng ating pong ginagawa na mainam at mabuti ay kapahayagan ng isang puso na maganda at maayos sa harapan po ng Diyos. Sa verse 4, ang sabi po doon, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Iniwan mo na pag-ibig mo noong una. Inihiwalay mo ang iyong pag-ibig habang ikaw ay naglilingkod. Ito po yung danger ng marami pong ginagawa. Hindi po mali na madami tayong ministry, katulad po ng ating pong ipapaliwanag mamaya. Hindi po masama ang madami po tayong paglilingkod na ginagawa. Subalit lagi po naririyan po ang danger. Kapag po ang ministry mo ay nakaka-overwhelm at ikaw po ay dumating sa panahon na ikaw ay nabe-burnout, at dumating po sa panahon na nawawalan ka na ng oras sa pananalangin at pagbabasa, pag-aaral, personal devotion,
ikaw po ay nanganganib na ang puso mo ay maging malayo sa Panginoon. Hindi po lahat ng ating pong ginagawa na paglilingkod sa ministry ay katibayan po ng ating pong puso ay maayos pa rin sa harapan ng Diyos. Kaya tayo po na mga nakakakita sa mga ginagawa po ng mga lingkod ng Diyos, patuloy po natin silang ipanalangin, yung po napapanood natin sa Facebook, yung po napapanood po natin sa YouTube, ng mga naglilingkod po sa Panginoon, lagi po natin silang makuha sa panalangin at ihandog sa Diyos ang kanila pong mga puso, na hindi po manlamig ang kanila pong mga puso, at hindi po sila makulangan ng oras sa pananalangin at sa pagluhod. Dahil oras po na magkulang ka na ng oras sa pagluhod at sa pananalangin, ikaw ay nanganganib na ang iyong puso ay ma-burn out at makain po ng ministry. At sa oras po na iyon, hindi ka nakatatakutan ng dyablo. Hindi na ma-alarm ang dyablo sa iyong mga ginagawa na ministry sapagkat wala na po iyang talab laban sa kaharian ng demonyo, laban po sa kaharian ng kaaway sapagkat wala ka nang nalagot na yung personal mong connection sa Panginoon. Kinakailangan po na alam natin sa ating sarili na tayo po ay patuloy na umiibig at nagmamahal po sa Panginoon. Actually po mga kapatid, tulad po na sinabi ko dati, hindi tatawagin ng Diyos sa ministry, mabibigat ng ministry ang mga taong tamad. Totoo po yun. Ang nais po ng Diyos ay ang mga masisipag. Subalit, ang tunay po na mahalaga sa Panginoon ay tunay pa rin po na kalagayan po ng ating po mga puso. At marami po ang mga mananampalataya ang nahulog po sa ganitong bitag. Naging bitag din po ito ng kaaway na kung saan sinaksakan ng marami po na paglilingkod at ministry na kung saan napabayaan na po ang personal niyang prayer life, ang personal niyang devotional life, ang personal po niya na pananalangin, pagsamba at pagpupuri po sa Panginoon. Ngayon, noon po na tinukoy ito ng Panginoon sa kanila po, meron pong solusyon na inilatag ang Panginoon pala po sa kanila. Sa verse 5, ang sabi po dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Yun po yung una, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ang una po solusyon, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Alalahanin mo yung dati mong init ng pagkakilala sa Panginoon. Nasabi nga po nila yung first love fire, ang apoy ng una mo pag-ibig. Alalahanin mo mga sandali na una mo napahinggan ng mabuting balita na ito po ay nagdulot ng kapayapaan sa iyo, na pag-ibig sa iyo, na kung saan ikaw po ay lumuluha na naglilingkod noon sa Panginoon, na ikaw ay lumuluha sa pagising sa umaga, lumuluha sa pagbabasa ng Biblia, lumuluha sa pag-worship. Kapag po ang mga bagay na ito ay nawala sa ating puso, na para pong wala na tayong maramdaman, baka po ang ating pong puso ay nagkakaroon na po ng kalos, nagkakaroon na po siya ng paninigas. Hindi ko po sinasabi na mag-sentro po tayo sa ating emosyon, sa ating nararamdaman, subalit alam po natin iyon. Kapag ang ating pong puso ay lagi po nasabik sa presensya ng Panginoon, alam po natin na ang puso po natin ay nagmamahal sa Diyos. Kapag po ang ating pong puso ay lagi pong malambot sa salita ng Diyos, na kaunting basa mo pa lamang, ramdam na ramdam mo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong puso, alam mo na ang puso mo ay malapit sa Panginoon. Subalit, kapag po hindi mo na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kapag hindi mo na napapahinga ng tinig ng banal na Espiritu sa iyong tainga o sa iyong puso, ibig sabihin, mayroon na pong harang sa pagitan mo at sa pagitan mo at ng banal na Espiritu at ng Panginoon. Kailangan po nating alalahanin ang dati po nating kalagayan na lubos po at ganap at buo ang ating pong pagmamahal sa Diyos. Pangalawa po na solusyon, sabi po doon, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. Pagsisihan at talikuran ang iyong masasamang gawa. Dalawa po ang kahulugan nito. Ibig sabihin po, nawawalan po ng kabuluhan ang lahat po ng ating pagpapagal. Unti-unti po siya nawawalan ng kabuluhan at unti-unti po siyang pumapatak sa kategorya na sayang. Sayang yung pagpapagal mo kung wala ka ng connection sa Panginoon, kung wala ka ng pag-ibig sa Panginoon, sayang. Sayang yung lahat na pagpapagal. Gradually, nagiging masama po siya sa paningin po ng Panginoon. Ayun, gradually, siya po ay nagiging hindi na mabuti sa paningin ng Panginoon. At kapag po tayo po ay nawalan din ng una po natin pag-ibig sa Diyos at connection sa Diyos, kahit po anong babad natin sa ministry, doon po tayo nagkakaroon ng masasamang gawa na hindi po natin napapansin at hindi po natin nabibigyan ng atensyon sa ating buhay. Bakit? Ang nakikita po natin ay yung ating mabubuting ginagawa sa ministry. Kaya po nagkakaroon po tayo ng dual life, duplicity, yung pong dalawang mukha.
Ang isa po ay busy sa ministry at ang isa naman po ay lihim na gumagawa po ng kasalanan. Mga kapatid, vulnerable po sa pagtatago ng mga lihim na kasalanan ang mga tao po na busy sa ministry. Vulnerable po sila. Bakit? Ang dami po nilang ipinopront na mabubuting gawa. Mga pagpapaawit, pangangaral ng salita ng Diyos, paghayo, mga krusada, pag-ibanghilismo, pagtugtog, at madami pang iba. Sunday school, ang dami pang iba. Pero hindi na po nila nasesettle yung mga bagay na hidden, na hindi po basta-basta nakikita sa publiko, yung mga bagay po na masasamang gawa. Kaya kung mapapansin po ninyo dito, pininpoint po dito ng Panginoong Jesus, pagsisihan mo talikuran ang mga masasama mong gawa. Ibig sabihin, hindi po hayagan sa buhay po ng mga mananampalataya sa Efeso na meron din po silang masasamang gawa. Dahil po ang una na nakikita sa kanila ay ang kanila pong pagpapagal sa ministry. Ang kanila pong pagpapagal sa ministry. Pero hindi na po nila nabibigyan ng panahon yung pagdidil sa kanila pong masasamang gawa. Ibig sabihin yung pong kanilang private life, personal life, sa halapan ng Diyos, between us and God, hindi na po natin nadidil. Kapatid, ito po isa pong malaking trap ng kaaway. Ikulong tayo sa busyness, ng pagiging busy sa ministry, na kung saan nawawala na po tayo ng oras na isettle sa halapan ng Diyos ang ating pong mga pagkakamali, na isuko sa halapan ng Diyos yung pong mga kasalanan na hindi hayag, yung pong mga kasalanan na kinawiwilihan po natin na hindi na po natin nasesettle sa harapan ng Diyos dahil nagiging abala po tayo masyado sa ating po paglilingkod. At iyan po ay hindi po karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Iyan po ay isa pong bagay na karumal-dumal sa harapan po ng Panginoon. Ngayon, ang pangatlo po, sabi po doon, gawin mong muli ang ginagawa mo noong una. Ibig sabihin, alalahanin mo yung dati mo kalapitan sa Panginoon. Pangalawa, pagsisihan mo talikuran ang mga masasama mong gawa na hindi po hayag sa lahat dahil ang nakikita lang nila yung paglilingkod mo. Isuko mo yan, lahat masama mong ginagawa na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pangatlo, balikan mo ang dati mong ginagawa nung una. Kung kinakailangan mo na magbawas muna ng ministry, maging tapat ka. Ipagkatiwala mo muna sa iba. Magbawas ka muna ng ministry at maglaan ka ng higit na oras muli sa pananalangin, sa personal mong pagsamba sa Panginoon. I-nourish mo muna ang iyong sariling spiritual life bago ka ulit magpagamit sa maraming mananampalataya. Ngayon, kapag hindi mo binago ang iyong lifestyle, patungo ka sa burnout. Hindi lang basta sa burnout. Kapag hindi mo dinil ang relasyon mo sa harapan ng Diyos at ikaw ay busy pa rin, subalit hindi mo na naayos ang iyong personal na relasyon sa harapan ng Diyos, palayo ng palayo ang iyong puso, ang iyong pag-ibig, patigas ng patigas, spiritual corruption ang mangyayari sa iyo. Kahit na anong abala mo sa ministry, kapag hindi mo ibinalik ang una mong pag-ibig, ang una mong kabanalan, ang una mong kalapitan sa Panginoon, you will be rejected by Jesus. I-reject ka ng Panginoon at aalisin ng Panginoon ang mga ministry na yan na pinangkakapitan mo. Sabi po sa verse 5, ito po yung babala kapag hindi natin itinama ang ating pong relasyon sa Panginoon. Alalahanin mo, verse 5, sabi po doon, kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ibig sabihin, ang Efeso po ay napaka-busy sa ministry, ang dami niyang ginagawa ng mga mabubuti, subalit kapag hindi po niya itinama ang kanyang pong puso sa harapan ng Diyos, kapag hindi niya po niya tinalikuran yung mga masama niyang gawa na hindi hayag, aalisin daw po ng Panginoon ang kanilang ilawan. Actually po, sa 7 churches sa Asia, meron po mga ilang iglesia dito ang hindi nakasunod at sila po ay inalisan ng ilawan ng Panginoon. Ibig sabihin, na-dissolve po yung church doon po sa kanilang lugar. At sabi po ng mga scholar, talagang totoo nangyari yun. Na ilan po dito sa 7 churches ang na-dissolve at hanggang po sa panahon ngayon ay wala pong church doon sa kanila pong lugar bilang judgment ng Panginoon sa kanila dahil hindi po sila nakinig. Ngayon po sa ating po mga buhay, we need to listen. Kaya po sabi dito ang lahat ng may pandinig makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ngayon, kung ikaw yan, kapatid, kung ikaw ay guilty sa mga bagay na ito, kailangan mong magsisi at kailangan mong ibalik ang dati mong pag-ibig sa Panginoon. Ang dati mong pag-ibig sa Panginoon. Ngayon,
Actions that should be taken, ano po yung mga bagay, practical steps. Sinabi na po dito kanina, yung tatlo, alalahanin natin kalagayan, pagsisihan talikuran ng masamang gawa, pangatlo, gawin muli ang ginagawa ng una. Meron pa po yung ibang tayong actions na magagawa para i-purify yung ating pong puso sa harapan ng Diyos. Una, guard the heart. Bantayan mo ang iyong puso. Proverbs 4:23, ang sabi po sa Kawikaan, alam po natin ang sinasabi po ng Kawikaan. Proverbs 4, verse 23, ang sabi po dito sa Proverbs 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Buhay na tinataglay, ang puso daw po ang siyang bukal. Kapag ang puso po natin ay naging marumi, ang lahat po ng ilalabas niyan ay marumi at buo. Tayo po ay makakontaminate, tayo po ay lubusang madudumahan. Kaya po bantayan po natin ang ating pong puso. Guard our hearts every day, every time. Nagkukunan na ba ako ng pag-ibig sa Diyos? Nanlalamig na ba yung pag-ibig ko sa Diyos, yung pag-ibig ko sa aking kapwa? Nababawasan na ba yung aking pananampalataya? Yung aking bang kabanalan ay hindi napapasa sa standard po ng Panginoon? Kailangan po nating bantayan ang ating puso. Lahat po ng temptation sa paligid, iwasan po natin. Kapag po may temptation na sabi doon, do not fight temptations, flee from temptation. Huwag mong labanan yung temptation, umiwas ka sa temptation, flee. Sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timoteo, flee from all youthful lust. Iwasan mo, lumayo ka. Hindi mo kailangan na makipagtitigan sa tukso at labanan mo sa isip na kaya ko tong labanan, kaya ko tong iwasan. Lumayo ka, umiwas ka. Kung kailangan mo patayin ang iyong TV, i-shutdown muna ang iyong cellphone. Kung kailangan mo na umalis muna, magpahinga, mag-leave sa trabaho para magkaroon ng spiritual relaxation, spiritual retreat, gawin mo. Lumayo ka kung saan ka mahina. Pangalawa, allow God to test you. Pahintulutan mo ang Diyos na subukin ang iyong puso at subukin ang iyong isip. At dito po tayo madalas nagkukulang. Sabi po sa Awit 26 verse 2, sabi po sa Awit 26 verse 2, Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin, hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Ito po ay awit po ni David. Madalas po, pag tayo po ay nagko-confess ng kasalanan, nagsisisi sa ating kasalanan, yung alam lang natin na kasalanan ang ating pong isinusuko sa Diyos. May mga pagkakataon pa nga na hindi po natin isinusuko sa Diyos yung ating pong mga alam na pagkakasala, may reservation. Pero si David, iba po ang kanyang pagsisisi. Hinahamon pa po niya ang Diyos na subukin ang laman ng kanyang isip at puso. Ibig sabihin, Panginoon, siyasatin mo ko. Ano ba yung mga bagay na dapat kong isuko sa iyo? Ano yung mga bagay na dapat ko na iwan sa iyong harapan, na ipasunog sa iyong presensya, sa iyong kadakilaan. Ganun po si David. Pinapahintulutan po niya na pakialaman siya ng Panginoon. Hindi lamang po yung alam niya na kahinaan niya sa kanyang sarili, ang kanya pong isinusuko sa Diyos, kundi lahat ng aspeto ng kanya pong buhay. Lord, siyasatin mo, ini-expose ko sa iyo, hatulan mo ako sa aking iniisip at sa aking mga minimiti, sa aking mga pangarap. Kaya po masasabi ko, wow, ganun po ang puso ni David na nagpapakumbaba sa harapan po ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto po ninyo na mas maging powerful at maging mas malalim ang inyong repentance, at kung gusto din po ninyong matutunan yung mga unang hakbangin sa self-deliverance, bigyan po ninyo ng laya ang banal na Espiritu na saliksikin ang inyo pong buhay, ang inyong isip at puso. Sapagkat ang banal na Espiritu lamang po ang nakakaalam ng tunay na laman ng ating isip at ang tunay na laman ng ating pong puso. Banal na Espiritu, yung ating kapwa, pwedeng hindi nila malaman lahat. Tayo po sa ating sarili, hindi po natin alam lahat ang ating pong kahinaan, ang ating pong mga pagkakasala. Hayaan mo, bigyan mo ng layang banal na Espiritu. Pag nananalangin ka sa umaga at sa gabi, Holy Spirit, pinapahintulutan po kita na saliksikin ang laman ng aking isip at aking puso. Ipahayag mo sa akin ang mga bagay na nais mo na isuko ko, na nais mo na pagsisihan ko. Taimtim po, buong pananampalataya at kakumbabaan ay idalangin po natin yan lagi. Magsulit po tayo sa Diyos. Isuko po natin sa Diyos ang ating buong maghapon, sa umaga pagkagising natin, at sa gabi po, isulit po natin sa Diyos ang ating pong puso. Isulit po natin, isuko po natin. Paano saliksikin mo ang aking isip at puso?
ipahayag mo sa akin, ipaalala mo sa akin ang lahat ng mga bagay na kailangan kong isuko, mga nagawa kong pagkakamali sa buong maghapon na hindi ko alam. At tulungan po ninyo ako. Ako po ay lubos na nagsisisi. Ganun po ang maging panalangin natin. At magugulat po kayo kapag po ay pinapanalangin po ninyo yan ng buong puso at buong isip, buong pananampalataya, magugulat po kayo. Ang daming i-reveal ng Panginoon sa inyo na mga kahinaan at kasalanan na dapat po nating isuko. Pangatlo po, remove the leaven now. Remove the leaven. Leaven, yun po yung L-E-A-V-E-N, yun po yung pampaalsa. Alisin mo ngayon yung pampaalsa sa iyong buhay. Ano po yung pampaalsa? Yun po yung maliliit na bagay na nagko-corrupt, na nagtitake po ng malaking bahagi sa ating pong buhay. Yun po yung maliliit na bagay na akala po natin ay okay lang na manatili dyan. Yung palit yung pala yung wawasak sa atin. Bigyan po natin ng halimbawa si Solomon. Yan. Si Solomon po ay may libadura. Mayroon po siyang libadura, leaven, sa kanya pong buhay na hindi po niya na-deal ng maaga. Kaya po siya ay napahama, kaya po kinain siya. Ano po yun? Yung pong pag-ibig niya sa mga paganong babae. Sa 1 Corinthians, unang hari 3 verse 3, ang sabi po nun, inibig po ni Solomon ang Panginoon. Pero sa unang hari 11 verse 1, ang dami na po niyang inibig ng mga babae. Yan, basahin ko po sa unang hari chapter 3 verse 3. Ang sabi po dito, chapter 3 verse 3, mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nasusunog na insenso sa mga altar at burol. Ayun, minahal daw po ni Solomon si Yahweh. Mayroon po siya pagmamahal dito. Tapos sa chapter 11 verse 1, anuhin po natin yung comparison. Chapter 11 verse 1. Sabi po dito, Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae, mga pagano pong babae. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Heteo. Ipinagbabawal niya sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Yan, huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayatin kayong sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Yan. Kaya dumating po sa panahon, naghandog na din si Solomon sa mga Diyos-Diyosan ng mga babaeng ito. Ngayon, chapter 3, mahal pa po ni Solomon si Yahweh. Chapter 11 verse 1, inibig na po ni Solomon ang mga paganong babae at nawala po yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kaya po, ang Diyos ay nag-raise up ng mga hari na maging kalaban ni Solomon. Ngayon, ano po yung libadura? Nagsimula po yung libadura sa puso ni Solomon sa chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1, nagkikakampi ni Solomon ang Paraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ang anak nito. Doon po nagsimula ang pagkakasalan ni Solomon, sabagat hindi pa po niya ito napapansin. Sa kanya pong puso, meron siyang pag-ibig sa Diyos, batay doon sa talata 3, pero sa verse 1, sinabi po doon na inasawa po niya ang anak ng Paraon. Ibig sabihin po, dito po ay meron na po siyang step na ginawa na lamat sa puso ni Solomon na bandang panahon ay kumain po sa kanya pong pagkatao. Hindi po dinil ng maaga ni Solomon ang bagay na ito at para pong nanatiling tahimik ang Diyos dito, hindi po siya agad ni-rebuke dahil sinasaliksik po ng Diyos, pinapahintulutan po ng Diyos na minsan inobserbahan po tayo ng Panginoon, tahimik po siya, hindi po niya agad tayo i-rebuke. Papahintulutan po muna siya natin ng Panginoon tayo po na manatili sa ating pong mga ginagawa, katulad po ng ginawa po ng Panginoon sa isa pong hari, si Hezekiah. Nung ipinakita ni Hezekiah yung kanyang mga kayamanan, mga ginto sa hari po ng Babylonia, tahimik po ang Diyos doon. Sabi po sa Biblia, tumahimik po ang Diyos sapagkat sinubok niya ang laman ng puso ni Haring Hezekiah. Patapos po siyang pagalingin ng Panginoon, nagyabang po si Hezekiah, pinakita po niya sa hari ng Babylonia yung kanya pong mga kayamanan. At ganoon din po, sa panahon po na ito ni Solomon, na nahimik po ang Diyos, hindi po niya agad ni-rebuke si Solomon
Sinubok niya ang puso ni Solomon at si Solomon po ay unti-unting kinain ng kanya pong lebadura. Hindi po niya agad dinil ito sa harapan po ng Panginoon. Mali na siya po ay nag-asawa ng isa pong Egyptian, ng isa pong pagano. Mali po iyon, subalit pinahintulutan po yun ng Diyos, sinubok po si Solomon. Kaya po sa ating mga buhay, kung meron po tayo na natitira ng lebadura sa ating mga puso, pag po natin yung panghinayangan, itapon po agad natin yan bago po yan umalsa at kainin ng ating pong buong pagkatao. Iwan na po natin at iwaksi sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay ang mga lebadura na yan. Dahil kapag hindi po natin yan inalis, darating po ang panahon, kakainin tayo niyan. Palayo sa Panginoon. So, sabi po, nais ko lamang pong bigyan din ng diin ang puso po ni Maria. Comparison po kay Martha, ito po yung pagiging abala. Yan, sabi po dito sa Lucas 10, Lucas 10:38 to 41, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siya na tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. So mga kapatid, dito po sa kwento na ito, pinagkumpara po ang pagiging abala ni Martha sa kaharian ng Diyos o sa kingdom, at si Maria po ay naging abala po sa king. Naging abala po sa hari. Ngayon, kapag po malabay ang ating relasyon sa king, sa hari, at tayo po ay nag-focus sa kingdom, hindi po mali ang maging masipag sa kingdom. Ipapaliwanag po natin mamaya. Pero kapag ang pagiging busy mo sa kingdom ay nagdulot na pagpapabaya mo sa hari, diyan ka po talagang malalayo sa Diyos at magkakasala. Ano po pinagkaiba na kanila pong mga puso? Si Maria po nakapokus sa Panginoon. Si Martha po, madali po siyang madistract. Hindi po niya kaya yung multitasking. Talagang doon po siya nag-focus sa kingdom, sa pagiging abala. At ang puso po nila ay nagkaroon po ng pagkakaiba. Si Maria, cherish niya yung relasyon niya sa Panginoon. Kaya po ang sabi, hindi po yun aalisin sa kanya ng Panginoong Jesus. Pero si Martha po, nag-focus po siya sa ministry at hiwalay po yung kanyang relasyon sa Panginoon. Nagkaroon po ng lamat. Ano po yung epekto kay Martha? Nagkaroon po siya ng bossy attitude. Ang Panginoong Jesus pa nga po ay kanya pong inutusan. Panginoon, okay lang sa iyo na ako po ay masipag at ito ay hindi. Utusan nga po ninyo siya na tulungan ako. Naging bossy po ang attitude ni Martha. Kahit po ang Panginoon ay inuutusan niya. At ganun din po tayo. Kapag po tayo masyadong busy sa ministry, inuutusan po natin si Lord. Lord, pagpalain po ninyo itong ginagawa ko. Hindi naman po talaga masama yun eh. Pero dapat hinihiling mo sa Lord, Lord, ano ba yung nais mo na gawin ko? Hindi yung sarili mong pilit na inuutusan natin ng Lord. Lord, pupunta po ako doon, samahan mo ako. Kapag wala na po tayong magandang kaugnayan sa Panginoong Jesus, si Lord na po ang inuutusan natin. Lord, gagawin ko po ito. Pagpalain po ninyo ito. Hindi na po tayo marunong makinig, katulad po ni Maria. Tapos, ang isa pa po sa attitude ni Martha, naging judgmental po siya. Minaliit po niya si Maria. Ganoon po ang tendency sa mga taong abala sa kingdom, pero wala pong oras sa king. Nagiging judgmental po tayo sa mga Kristiyano na hindi nagagawa ang ating ginagawa. Nagiging mapamula po tayo, nagiging critic po tayo sa ginagawa nila. Higit ako kaysa sa kanila. Mas madami ako nagagawa kaysa sa kanila. Kaya mga kapatid, pinagkumpara po ito ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, pinili ni Maria ang higit na dakilang bagay. Sabi nga po dito, pinili ni Maria ang nag-iisa na kailangan. Yung po yung maigting na relasyon sa Panginoong Jesus. Samantalang si Martha, abalang-abala at balisang-balisa. Kapatid, hindi po ganun ang ministry. Kahit gaano kadami ang ministry mo, hindi ka dapat na nababalisa. Pag ikaw ay lubusan nababalisa sa iyong ministry, may problema. I-check mo ang puso mo. I-check mo ang isip mo, i-check mo ang pamumuhay mo. May mali. Dahil nasabi po ng Panginoon Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok.
Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y mababang loob at ang pamato ko ay magaan. Magaan po ang ministry. Madaming hirap, madaming tiisin, madaming pagluha, subalit magaan po na dalhin ang ministry bagamat madami pong sakripisyo. Kapag may unnecessary burdens, pag nabibigatan ka na at wala ka ng joy, may mali. Kailangan po natin saliksikin ang ating pong puso, ang ating pong buhay sa harapan po ng Diyos. Baka po ang ginagawa natin ay hindi na po ang kalooban ng Diyos. Baka po sariling sikap na lamang yan. Mapapagod po tayo. Ngayon, ang ministry should be the overflow of our loving, intimate relationship with God. Hindi po pwede sa Panginoon ang tamad. Kapag po magandang ating relasyon sa Panginoon, mag-overflow po yan sa ministry. Ministry should be the overflow of our loving, intimate relationship with God. Our service to God should be the overflow of our loving and intimate relationship with God. Ano po yung signs na tayo po ay hindi nagpapakapagod, na hindi po tayo nakafocus sa kingdom, na tayo po ay nakafocus kay Jesus, pero may ministry? Dahil nag-uumapaw yung ating relationship kay Jesus, kaya po nag-overflow yung ating ministry, nag-overflow po sa ministry yon out of our relationship with God. Ano po yung signs? Una, our love for God grows. Hindi nalalamig ang ating puso sa pag-ibig sa Diyos. Kapag ang ministry mo ay tama, galing sa Diyos, galing sa mainam na relasyon mo sa Panginoon, our love for God overflows. Pangalawa po, our prayer life and worship life and Bible reading increases. Patuloy po ng ating pong pananalangin, pagbabasa ng Biblia at private worship life ay hindi po nababawasan kundi nadadagdagan po yung oras natin. Pangatlo po, there is joy and peace in our service. Ano man po ang problema na dumating sa ating paglilingkod, may joy, may peace, at may righteousness. Hindi po nawawala yung tatlong yon. May joy, may peace, at righteousness. Kapag ginagana po yung ministry, ang saya, kahit pagod, kahit puyat, masaya yung puso mo. Hindi dahil sa madami lang umattend, hindi dahil sa mataas yung tithes, hindi. Iba yung kasiyahan mo. Supernatural. Kahit na madaming problema, madaming pagsubok na dinaanan, madaming pagtuligsa, madaming rejection, naubusan ka ng pananalapi, may everlasting joy. May joy na nagmumula sa Panginoon. Kapag po ganon, yung mga senyales na yon, ang pag-ibig po natin sa Diyos ay patuloy na lumalago, ang ating pong prayer life ay patuloy na umuunlad, may joy, peace, righteousness sa ating puso, at hindi po tayo nagiging judgmental sa iba, hindi po natin kinukumpara sa iba yung ating pong ginagawa. Ibig sabihin, ang iyong paglilingkod ay overflow ng iyong pong relasyon sa Panginoon. Kaya po sa mga mananampalataya po at lingkod ng Diyos na abala, madaming ginagawa sa ministry, ito po ay warning din ng Panginoon, paalala, kamusta na po ang ating relasyon sa Hari, sa King. Wag po nating pahintulutan na tayo po ay kainin ng pagkabalisa sa kingdom. Dapat po, ang pag-ibig po natin sa Panginoon, intimate relationship natin sa Panginoong Jesus, ang siya po na pundasyon ng ating pong pagiging madaming ginagawa sa ministry. Inuulit ko po, hindi tatawagin ng Diyos sa mga dakilang ministry ang mga tamad. Subalit, kailangan po natin pagsumikapan higit sa lahat. Maglaan po tayo ng oras ng pagsisikap na ingatan, pagtibayin at isaayos ang ating pong relasyon sa Panginoong Jesus. Ayan, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikalasakalatikalai. Panginoon, aming Diyos, aming Ama, patawad po o Diyos sa mga pagkakataon na hindi po kami nakapagbigay ng oras sa pananalangin, na humahayo po kami ng kulang sa pananalangin dahil hindi na po namin kaya, napapagod na po kami at sobrang dami po ng ministry na kung saan pinili po namin na isakripisyo ang oras namin sa inyo para lamang po makapagbigay ng oras sa ministry. Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na nagagawa namin ito. At kung kami po ay papunta na sa ganoong landasin, pigilan po ninyo kami, Panginoon. Nais po namin na tumigil muna, magpahinga sa inyong presensya, at magpanumbalik muna na aming pong relasyon sa iyo. Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I release your fire, I release your glory upon everyone. Hallelujah. Na dumalo po sa online Bible study nito, sa nanonood po ng live ngayon, o sa replay, I release your fire, I release your glory. Father, consume our hearts and consume our minds. Take away all the dross. Alisin, Panginoon, ang lahat ng libadura sa aming pong mga puso at buhay.
Lahat, O Diyos, ng mga bagay na nais mo na isuko namin, mga maliliit na hindi po namin napapansin sa aming buhay. Katulad po ni Solomon na hindi po niya agad na-isettle at na-deal sa inyo pong harapan. Lord, siyasatin mo aming po mga puso at aming mga buhay. At hayaan mo, O Diyos, tulungan mo kami na mga bagay na ito ay matalikuran. By the blood of the Lord Jesus, by the blood of the Lord Jesus, Father, grant unto us the spirit of repentance, the spirit of humility, the spirit of faith and love in you. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, hawakan po natin ating mga puso. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I release the fire of first love. Ang apoy ng unang pag-ibig ay release now in Jesus' name. Consume every callous, consume every leaven sa puso ng bawat isa. Fire in the name of the Lord Jesus. Tunawin ng lahat ng kadiliman sa aming mga puso. Tunawin ng lahat ng katigasan sa aming puso. And we declare and we claim upon our lives ang pangako mo sa iyong salita, Panginoon, that in the New Testament, sa panahon namin ngayon, aalisin mo ang matigas naming puso at papalitan mo ng puso ng laman na malambot at iuukit mo, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang iyo pong salita sa aming pong mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. I seal this prayer with the blood of the Lord Jesus, with the power of the name of the Lord Jesus. In Jesus' name, amen, amen, amen.